I love you. Mahal kita. Mga salita na kahit maiksi lang, kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Mga salitang gustong marinig ng mga nagmamahal. Pero sa mundong ginagalawan natin ngayon, nagiging mababaw na ang kahulugan ng mga salita na yan. Parang ang dali ng bitawan. Kaya marami tuloy ang nasasaktan. You can call me Denden, hopeless romantic, naniniwala sa happy ending. 15 years old lang ako noong una akong ma-in love. Young love, first love, at naramdaman ko yon kay Anthony. At tulad ng ibang kwento, syempre, friend zone agad ako sa umpisa pa lang. Ayan. Ay, sa wakas natapos ko rin. Ay, lalagyan ko na lang ng glitter glue yung gilid ng card. Ay, hindi. Heart na lang para sweet. Kaso pangit ako mag-drawing eh. Sige, sa gilid na lang. Hoy, tingnan mo nga to, Cheryl. Ano sa tingin mo? Lalagyan ko pa ba ng glitter glue sa gilid? O wag na lang? Baka kasi ma-over naman sa design eh. Alam mo, nga. Alam mo, wag na lang. Kahit namang ipatarpulin mo pa yung love letter mo eh. Hindi ka napapansinin ni Anthony yan. Yeah, feeling ko okay na yan. Di okay. Thank you sa advice ha. Babasa nga ako ng kakornihan mo. Ayoko nga. Dapat siya lang ang magbabasa nito. Walang iba. Damot naman ito, babasahin ko lang. Hindi mo ba nakikita? Ito to Anthony. Si Anthony ka ba? Hindi naman, diba? So, ba't mo babasahin? Napakadamot talaga nito eh, no? May pa-effort ka pa eh. Sigurado namang hindi mo rin naman ibibigay sa kanya yan. Ano yung ibibigay sa akin? Ay, wala ka! Ay, naku! Pinaglihi ka ba sa pusa? Ang tahimik mo gumalaw, Diyos ko! Oh, si Denden nga pala, meron daw pa... Ang ingay naman. Alam mo, feel ko manahin ang bibig ngayon. Ano yung ibibigay mo sa akin? Yung 10 piso na utang ko sa'yo, di ba may nakalimutan ako na ibigay sa'yo? Yung wallet ko kasi nasa bahay nung time na yun, di ba? Nanghiram ako sa'yo ng pamasahe. Hindi naman hiram yun eh. Nililibre talaga kita. Talaga? Ang ibig kong sabihin nakakahiya naman. Ito, bayad ko. Ay naku, sige. Ikaw ang bahala. Salamat. Wala pa naman si Ma'am, di ba? Punta lang muna ako sa kantina. Sige. Happy Valentine's Day to me! OMG! Nakita mo yun, ha? Nginitian niya ako. Oh my goodness! Yung dimples niya, grabe! Ano ba yan? Mag-unos pili ka nga, te. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin doon? Alam mo naman na isang ngiti lang ni Anthony. Ay, grabe! Parang lalabas yung puso ko sa kilig. Ay, kailan kaya? Uy, anong kailan kaya? Kailan? Di ba may ganung kanta yung kailan? Kailan mo pa mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Ay, kailan ba, Anthony? Kailan kaya? Kailan kaya? Naku, kanta-kanta ka pa dyan. Papansinin ka nun kapag hindi ka nabaliw. Mukha namang hindi naman ata mangyayari yun. So, hindi ka na talaga niya mapapansin. Ito naman, napaka mo. Pwede bang wag kang Negatron? Ang lakas maka-bad vibes, ha? Sindihan kaya kita dyan ng incense. Aboy, bakit naman? Totoo yun, ha? Tsaka hello, paano ka naman niya papapansin? Kung sa tuwing nandyan ka, kung hindi ka nagkakadautal-utal, para ka namang yelo. Diyos ko. Shy type ako eh. At isa pa, yung mga tipo ni Anthony, yun yung mga lalaki na
Study first before anything else, yung motto in life, di ba? Ano namang panama ko doon, di ba? Di nabasid ako nang wala sa oras. Ay naku, nakakahiya, no? So sinasabi mo sa akin ngayon, yung ginagawa mong letter, mapupunta na naman sa kahon mo. Na wala namang ibang laman, kundi yung mga love letters mo na sa kanya mo na hindi mo binibigay. Kasi nga, ibibigay ko naman yun sa kanya balang araw. In short, wag kang ang pakilamera. Pues wag ka rin pahopya dyan. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. At kapag may nilaga, itlog yun. Char! Pag may nilaga, may tiyaga. Ganon. Ay nako, wala na akong magagawa sa'yo. Ewan ko sa'yo, napaka-corny mo. Bahala ka dyan. Ganyan ba talaga pag in love? Kumukorny. Of course. At kapag in love, maghihintay ka. Magtsatsaga dun sa tinatawag nilang perfect time. Yes, perfect time. Lahat naman kasi ng bagay may perfect time. Though, aminado ako na medyo nakakainip. Pero sabi nga nila, trust the process. Hindi naman ako totally stranger kay Anthony. Like what I've said, we're friends. Pero habang tumatagal kasi, nararamdaman kong mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. I know, sasabihin ng iba na masyado pa akong bata para magseryoso sa love. Pero kapag nandun ka na pala, hindi mo namamalayan na unti-unting lumalalim yung pagmamahal na akala mo noong una, kusang lilipas na lang. Hi, Anthony! Uy, Denden. Ba't ikaw lang mag-isa? Nasaan si Sherid? Nasa library kasi siya. Hindi raw siya nagugutom. Ba't mansanas ang kinakain mo? An apple a day keeps the doctor away. Aba, hanep pa. Alam mo, ang talino mo talaga kahit kailan. Hindi mo ba alam yun? Siyempre, alam ko yun, no? Nakakaengganyo lang kapag ikaw yung nagsasabi. Pero ang totoo niyan kasi, ito lang yung nakayanan ko ngayon. Yung allowance ko kasi, pinangbili ko ng mga materials na gagamitin sa science project ko. Bakit hindi ka nalang nanghingi sa magulang mo? Hindi naman kailangan. Kaya naman gawa ng paraan eh. Hay nako, kung ako ang magulang mo tapos nalaman kong yan lang ang kinakain mo, magagalit ako. Kaya pasalamat ka dahil nandito ako. Sakto na parami yung luto ng mama ko sa baon ko ngayon. Ano bang baon mo? Ito, chicken nuggets, tsaka pritong itlog. No? Charan! Ang dami, no? Ang dami ring kanin. Wow, ang dami yan ah. Mauulbos mo ba yan? Siyempre hindi. Malay ko ba dun sa nanay ko? Inahing baboy yata ang tingin sa akin. Pinapataba ako ng pinapataba para mabenta na. Uy, grabe ka tumawa ha. Anyway, since marami naman to, pwede naman tayo mag-share na lang sa baon ko. Baka magalit ang mama mo kapag hinati mo yan sa iba. Naku, hindi yun. Tsaka hindi ko to nauubos. Ang dami kaya, di ba ikaw na rin nagsabi? Ay nako, si nanay talaga. Anak, sigurado ka bang kaya mong ubusin tong baon mo? Ang daming kanin, no? Kaya ko po yan, ma. Ang konti pa niyan. Damihan niyo pa po. Buong klase niyo ba yung kakain dito? Tsaka ba't naman lahat ng chicken nuggets? Hugis puso pa yung kinuha mo. Kasi mapagmahal po ako. Ma, tsaka favorite chip mo yan, di ba? Lagay ko na dito sa isang Tupperware, ha? Kapag ito hindi mo inubos, isang linggo kang walang baon. Mauubos yan, promise. Tara, kain na tayo? Dito na ako sa takip kakain ha. Sige. Ito kanin. Ito pa, ulam. Ayan. Yan, ganyan. Dapat kumakain ka ng marami. Hindi pwede yung da-diet-diet ka dyan. Mahalaga ang kanin sa katawan. Carbohydrates, pampalakas, ganun. Thank you ha. You're welcome. Uy, ang sweet nyo namang dalawa. May pa-share-share pa kayo ng baon ha. Che, manahimik ka nga dyan, buboy. Magugulo ka na naman. Ay, sorry. Nagdi-date pala kayo. Anthony, kung nakikipag-date ka kay Denden,
paano na si Erica? Ano? Di ba nililigawan mo yun? Sira, hindi Magkaibigan lang kami noon. Di itong si Denden pala talagang nililigawan mo? Hindi rin Magkaibigan lang kami. Agoy! Ang sakit nun, Denden! Na-friendzone ka! Alam mo bang kaya kong paalugin yung utak mo sa suntok ko? Oy. Gusto mo sample? Uy, grabe Sige na nga. Maiwan ko na nga kayo. Bye na! Pasensya na kay Buboy Malalaking tao, napakadaldal. Naalala ko pa lang ang nangyayari that time. Tawang-tawa na ako. Imagine, umaasa pa rin ako na ako yung tinutukoy ni Anthony na crush niya. Kahit na alam kong hindi naman ako yung tipo niyang babae. Kahit na alam ko na talagang hanggang kaibigan lang ako sa kanya. Last year na namin noon sa high school nung nagdesisyon ako umamin na. Sabi ko, this is it. It's now or never. Dahil ayoko namang maghiwalay kami ng landas na hindi niya nalalaman ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sigurado ka talaga sa gagawin mo? It's now or never. Alam mo, ilang buwan na lang gagraduate na tayo ng high school. So mas maganda kung ngayon ko to gagawin. Sa bagay. Parang hindi naman masyadong masakit kapag binasted ka, diba? Mga ilang buwan ka na lang naman magtitiis dyan, tapos bye-bye ka na. Alam mo ikaw, napaka-supportive mo kahit kailan, no? Ang tawag sa ginagawa ko, inuumpog ko yung ulo mo para matauhan ka. Hindi pa pwedeng mangyari yung matagal na talaga siyang in love sa akin, o diba? At hindi lang niya sinasabi dahil friends kami. Sa bagay, may point ka. Pointless nga lang. Charot. Pero mas maganda kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa. Pero dahil martir ka, alam ko yan, edi sige go! Saktan mo ang sarili mo at umamin ka na kay Anthony. Ayan na, speaking of, papunta na rito yung Prince Charming mo. Ay, Diyos ko po, ngayon pa talaga ako kinabahan ng sobra. Kaya mo yan, te. Makaka-move on ka rin. Ay, naku, manahimik ka nga. Denden, pinapupunta mo ko rito? Oo. Gusto lang sana kasi kita makausap. O, siya. Aalis muna ako, Bye-bye. Ano yung sasabihin mo? Ano kasi Anthony, teka, ano nga ba ulit yung sasabihin ko? Teka, nakalimutan ko. Okay lang? Oo, ganito kasi yun kung hindi mo maalala, pwede naman tayo mag-usap mamaya para sa... I love you! Ha? Ang sabi ko, I love you. Alam mo, hindi mo kailangan magsalita. I mean, wala kang kailangan sabihin. Since pag-graduate na tayo, naisip ko na oras na siguro para magsabi ako sa'yo ng totoo. Mukha man akong cheap ngayon kasi ako yung babae, pero ako yung umamin sa'yo. Ayos lang. Kailangan ko lang talaga sabihin sa'yo. Hindi naman katsipan ng ginawa mo Talaga? Thank you, pero yun nga, matagal na kasi ako may gusto sa'yo Second year high school pa lang tayo, in love na ako sa'yo. Ayun, simula nun, wala na akong ibang nagustuhan na kahit sino. Wala rin naman kasing pumapantay sa'yo. Alam ko naman na hindi ako yung tipo mo. Well, sino lang naman ako, diba? Hindi nga lumelevel yung mukha ko sa kagwapuhan mo Pero kahit na ganon, sobrang in love pa rin ako sa'yo. Denden kasi... Huwag mo na ituloy. Alam mo, gets ko na kung ano ang sasabihin mo. At tsaka okay lang yun. Promise. Alam ko medyo masakit, pero wala, carry lang. Ganun talaga Pabubuhay pa naman ako, diba? So, ayun.
yun lang yung gusto kong sabihin. Alam mo, hindi na ako aasa. Hindi kita pipilitin. At ang gusto ko lang sabihin sa'yo, mahal kita. Yun na yun. Bye-bye. Pagka-uwi ko nun sa bahay, nagkulong lang ako sa kwarto at umiyak. Kailangan ko kasing ilabas ang nararamdaman ko. Nasabi ko pa nga nun, kung ngayon pa lang, sobrang sakit na, paano pa kaya kapag true love na to? Natakot ako na baka hindi ko kayanin. Kasi syempre, mas mahirap at masakit yun. Pero alam ko na yung heartbreak na yun ang mas magpapatibay sa akin. Kahit na umamin na ako kay Anthony, naging casual naman kami sa isa't isa hanggang graduation. After that, nasabi ko na finally, mas magiging madali para sa akin ang mag-move on. New school, new chapter of life. Pero may mga times talaga na hindi ko nagigets si Cupido. Paano naman kasi, nagulat na lang ako na parehas pala kami ng university na papasukan. At hindi lang yun mga idol. Halos magkaklase kami sa lahat ng subjects. So, paano ako makaka-move on yan? Diba? Ano? Classmate mo si Anthony? Oo. At ito pa ha, halos sa lahat ng klase, magkasama kami. Mapa-major or minor subjects pa. Lo, seryoso ka ba dyan? Oo nga. Nagkita kasi kami kanina. Tapos pinakita ko sa kanya yung schedule ko. Ayun, pinakita rin niya sa akin yung kanya. Parehas sa parehas kami, te. Maliban lang sa 3 subjects, ha? Piling ko dinaya mo yan. Sigurado kang hindi ikaw yung gumawa ng schedule ni Anthony? Baliw ka ba? Ba't ko naman gagawin yun? Si Ara ang kasama kong gumawa ng schedule kasi gusto namin na magkasama kami. Wow, hindi magaling ka. O, di ba parang si Universe na mismo yung naglalapit sa aming dalawa, di ba? Ayan ka na naman. Bubusugin mo na naman yung sarili mo ng kahopyaan eh. Ito naman. Alam mo na sa college na tayo todo kontra ka pa din. Paano? Alam ko na kasi yung mangyayari dyan sa'yo eh. Aasa ka na naman tapos maghihintay ka na naman ng ilang taon. O tapos ang ending, pag-graduate na tayo, aamin ka na naman. Ayun, friendzone ka na naman. Saan ka pupulutin yan? Ano na din? History repeats itself na naman lagi yung peg mo? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Kaya please, umayos ka naman. Maayos naman ako Tsaka, di ba friends pa rin kami ni Anthony kahit ganun ang sinabi ko. So may kipagkaibigan ka pa rin sa taong yun kahit binasted ka na? Hindi ako binasted, okay? Pinaalam ko lang sa kanya yung nararamdaman ko. Hindi ko siya tinanong kung mahal niya ba ako. So, technically, hindi yun busted. Hello? Ben. Isa lang yun. Busted ka pa rin. Ay naku, ewan ko sa'yo. Ang sabaw mo kausap, nakakainis. Kasi nga, di ba? Sinabi mo na pagkatapos mong umamin kay Anthony, kakalimutan mo na siya. Asan yung pag-move on dun? Kasalanan ko ba na iisang school lang kami pumasok? Sa parehas na course pa? At sa parehas pa na klase? So ayan yung excuses mo para hindi kalimutan yung nararamdaman mo sa kanya. Alam mo ang gagawin ko? Hahayaan ko na lang na mawala yung feelings ko sa kanya. Kasi the more na pinipilit mo yung isang bagay, the more na mas titindi. Sigurado naman ako na darating din yung araw na gigising na lang ako tapos wala na. Hindi na ako in love kay Anthony. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Tsaka alam mo yung love, hindi yan basta-basta nawawala, no? Hindi yan parang antok na itulog mo lang, okay na. Masigla ka na lang. Parang ganun, di ba? Kaya kalma lang tayo, okay? Makaka-move on din ako, friend. Ay, si Anthony tumatawag. Sasagutin ko lang, ha? Hello? Hello, Denden? Oh, bakit? Di ba parehas tayo ng oras ng pasok? Gusto mo sabay na tayo pumasok?
Dahil sa parati kaming magkasama ni Anthony, yung akala kong malalim na pagmamahal noon, mas may lalalim pa pala. Pero hindi tulad noon, hindi ko na pinigilan ang nararamdaman ko. Sabi ko, sige, bahala na. Nakakapagod din naman kasi ang magpigil. And who knows, baka this time, magkaroon na ako ng chance kay Anthony. Hoy, Cheryl, lamon ka dyan ng lamon. Hindi ka pa babusog? Hindi pa eh. Gutom pa ako oh. Alangan naman hindi ako kumain. Nakita mo ba si Anthony? Ano na naman yung kailangan mo sa kanya? Didikit-dikitan mo na naman yung taong yun. Baliw, ano ka ba? May tatanong ako sa finals namin. Nakita mo ba o hindi? Andoon, sa may likod, kausap si Buboy. Sige. Uy, magtubig ka nga. Mabibilaukan ka naman sa ginagawa mo eh. Oo na, sige. Asan ba sila? Ayun. Uy, mukhang seryoso yung usapan ng dalawa. Makichismis nga. Dito na lang ako magtatago para hindi nila makita. Ano ba kasing plano mo kay Denden? Ako pinag-uusapan nila? Wala. Halos hindi nga kayo mapaghiwalay, di ba? Nakakainis na nga tingnan eh. Ano naman nakakainis doon? Pare, kung gusto mo kasi yung babae, ligawan mo na. Halata namang may gusto pa rin sa'yo yun eh. Ano kaya? Ba't hindi mo syutain? Sira ulo ka ba? Halos lahat kami na kilala kayong dalawa, hinihintay na lang namin na maging kayo. Ano? Hindi mo pa ba sinasagot si Denden? Sira, hindi siya nanliligaw. At ba't naman manliligaw? Babae yun. Tuktukan kaya kita. O sige, ganito na lang. Sagutin mo ang tanong ko. Oo o hindi lang ha. Mahal mo ba si Denden? Ay nako. Kumingiti siya. Ibig mo sabihin nun? OMG. Uy, ano na? Mahal mo ba o hindi? Ay, magkaibigan kami. Hindi yun ang tinatanong ko. Mahal mo ba o hindi? Sagot! Umuo ka na. Sige na, huwag ka na mahiya. Hindi. Yun naman pala eh. Yun ang iparamdam mo sa kanya. Kasi kung hindi, papaasahin mo lang yung tao eh. Kawawa naman. Ay! Aray! Denden? Aray ko yung tuhod ko. Pag na naman minalas ka, ano ba naman yan? Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sige pre, pasok na ako sa loob. Sige, bye. Sorry, naputol ko yung usapan nyo ni Boboy. Itatanong ko lang naman kasi sana kung dala mo ba yung notes sa exam natin. Makikihiram kasi ako. Oo, nasa bag ko. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Okay. Salamat ha. Papasok na rin ako sa loob. Denden. Narinig mo ba yung usapan namin ni Buboy? Oo, narinig ko. Huwag ka nang mag-guilty. Ayos lang, ano ka ba? Para namang hindi pa ako sanay na ma-reject sa'yo. Denden kasi hindi naman... Anthony, please, okay lang ako. Alam kong walang pag-asa na maging tayo. Matagal ko nang alam yun at matagal ko na rin tinanggap. Kaya ulitin ko, okay lang ako. Friends pa rin naman tayo, di ba? Oo naman. Walang magbabago. Friends pa rin tayo. My second heartbreak. Natanong ko noon, ilang beses ba dapat maranasan ang mga heartbreaks bago mo maranasan yung totoong pagmamahal? Para maging masaya ka. Para magawa kang mahalin ang taong mahal mo. Dahil kung maraming beses ko pa dapat maranasan ng masaktan, kawawa naman yung puso ko. By that time, sabi ko, tama na. Hindi na ako aasa na mamahalin pa ako ni Anthony. He was my first love. At kapag first love, ibig sabihin,
Marami pa ang pwedeng dumating sa akin na magagawang suklian ang pagmamahal ko. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. May ibibigay lang kasi ako sa'yo. Ano yan? Ito. Anong laman nitong kahon? Nandyan lahat ng love letter ko para sa'yo na hindi ko naman binigay. Pinangako ko kasi sa sarili ko na ibibigay ko lang yan sa'yo kapag ready na ako mag-move on. Yung totoong move on, ha? Okay. Magagawa ko na yon since malabo nang magkita tayong dalawa. Wala nang school na magkoconnect sa ating dalawa. Wala nang mga klase na pagsasamahan natin. As in, wala na. Kaya, mas magagawa ko na siya ngayon, di ba? Pero, salamat ha. Para saan? Sa experience na magkaroon ng first love. Salamat sa lahat ng mga nakakakilig, masaya, at syempre, mga malulungkot na experience na rin. Alam mo, nang dahil sa'yo, natutunan ko kung paano maghintay, maging matyaga, at matutunan kung kailan titigil na para hindi na mahirapan pa. Hindi man naging happy yung ending ng love story natin eh. Thank you pa rin. Yun lang. Bye-bye. See you when I see you, ha? Teka. Ha? Bakit? May gusto rin ako sabihin sa'yo. Dalawa pala yung sasabihin ko. Okay. Ano yun? Una, sinadya kong magkaparehas tayo ng schedule nung first year college tayo. Sinuhulan ko si Ara na ipatingin sa akin ang schedule mo. Ha? Gusto ko nga sana lahat kaso yung 3 doon, puno na. Kaya hindi na ako nakasama. Pero ayos lang din kasi simula noon, parati na kitang nakakasama. Okay. At yung pangalawa, high school pa lang tayo. In love na ako sa'yo. Ha? Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? Di ba umamin na ako sa'yo? Bakit pinili mo maging magkaibigan lang tayo? I want to be the best version of myself kapag umamin na ako sa'yo. Or at least, better version of myself. Kasi high school pa lang tayo nun Wala pa ako napapatunayan. Ayoko na yung ipambibili ko ng regalo sa'yo galing pa sa magulang ko. Gusto ko lahat ng ibibigay at gagawin ko sa'yo galing sa sarili kong sikap. Pero diba, nag-usap kayo ni Buboy noon. Sabi mo hindi mo ako mahal. Kasi gusto kong ikaw ang pinakaunang nakakaalam ng nararamdaman ko sa'yo. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinapasaya. Nasa tuwing kasama kita, ang gaan-gaan ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aaral ako ng mabuti. Siyempre para sa pogi points at pagpapa-impress sa'yo. Actually, plano ko talagang umamin sa'yo. Pero nung sinabi mong mag-move on ka na, nataranta ako Ayokong mag-move on ka sa akin, Denden. Ayokong kalimutan mo ko. Ayokong isipin mo na hanggang kaibigan lang ang naging tingin ko sa'yo. Kasi sa simula pa lang, minahal na kita. May isang favor lang ako. Ano yun? Pwede bang hintayin mo ako ulit? Hintayin? Para saan? Hintayin mo lang ako magkatrabaho. Seryoso ka ba? Oo. Kapag kumita na ako ng sarili kong pera, liligawan kita. Kahit na alam kong sasagutin mo din naman ako sa bandang uli, liligawan pa rin kita. Gusto ko lang na kapag humarap ako sa magulang mo, may masasabi ako tungkol sa sarili ko. Ayokong makita nila na wala kang future sa akin kasi yun naman ang tatrabahuhin ko. Pero sa ngayon, gusto ko munang sabihin to sa'yo. I love you, Denden. Mahal na mahal kita.
Sa salitang I love you, nagsimula ang chapter 2 ng love story namin ni Anthony. Nakakatawa lang dahil kahit 3 salita lang sila, segundo mo lang siya maririnig pero iba ang epekto sa puso. Nakakataba, nakakatuwa, nakaka-inlove. Parang isang musika na masarap ulit-ulitin. After few months, niligawan ako ni Anthony. Siyempre, nagpakipot muna ako bago ko siya sinagot. At ngayon, almost 5 years na kami. Yes, I know. #myforever. #sana all. But let me tell you this. Hindi basta-basta dumarating ang true love. Hindi siya puro kilig. Hindi parating nakaka-inlove. Ilang beses ka munang masasaktan at susuko bago ka maging masaya. Mga idol, thank you so much for hearing my story. May God bless you more. Yours truly, Denden. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.